Meron akong gustong i-share sa inyo and this is about money transfer service and I could say na this is a real game changer. Matagal na po ito at number 1 sa Japan. Meron na rin ito sa Singapore at meron na rin sa Canada. Alam kong ang iba sa atin ay meron ng ginagamit pero subukan nyo po at magpadala gamit ang Smile Mobile Remittance dahil worth it po. Ito po ay ligtas at mapagkakatiwalaan. Conveniently ay ida-download lang po ang app sa inyong mga cellphone from App Store or Play Store. Ang gustong-gusto ko dito ay meron silang high exchange rates. Yes po, mataas ang kanilang exchange rates compare sa iba. Kaya naman po mas lalaki pa ang ating mga ipapadala sa ating mga loved ones sa Pilipinas. Fast transaction din po ito and real-time ang pagpapadala. Low fees for every transaction and pwede mo ring gamitin ang na-accumulate mo na points para mas lower or wala ng transaction fee. Marami itong pick-up locations and pwede ring idiretso sa mga bank accounts sa Pilipinas. At nagulat nga rin ako dito na pwede ring makapagbayad ng bills payment ng Pilipinas gaya ng Meralco, SSS, Pag-ibig at iba pa. Kaya subukan nyo po ang Smiles Mobile Remittance at kami po, ito na po yung ginagamit namin ngayon. Una, dadagdagan pa ang bilang ng bagong immigrants na tatanggapin ng Canada. Ito ang malinaw sa bagong immigration target na inilabas Miyerkules. Dahil kasabay ng pagpapalago ng populasyon ng bansa, kailangang matiyak din na may kakayahan ang Canada na suportahan ang mga pangangailangan nila. I think the government is bringing in immigrants and refugees, which I think is wonderful and great. But you know what? We don't have the infrastructure. And I say, put a hold and get houses built for these people. We're getting tens of thousands and hundreds of thousands of people coming in the past 5-10 years, and there's no place to live. Where are these people going to live? Trudeau keeps bringing all these people in, and there's no housing. And the food banks are dry. There's nobody giving to food banks. He brings these people in, and they don't have jobs. They don't have. So how are they going to live without housing and without jobs to buy groceries? Like, it's just absolutely insane. Mabusising proseso sa pagpili ng permanent residents na tatanggapin sa Canada. Yan daw ang dapat asahan matapos ang inilatag na target ng Immigration Canada sa susunod na 3 taon. For today's video ay pag-uusapan po natin ang mga big update ng immigration ng Canada. Kasama po sa ating pag-uusapan ang Immigration Target Plan Levels. Number 2, admission plans for parents and grandparents. At isasama na rin natin ang admission plans for family class reunification. At ang pangatlo na pag-uusapan natin ay bakit hindi na muna magdadagdag ng number of immigrants sa Canada simula 2026. At last, number 4, hihirap na ba ngayon ang permanent residents? Canada has long history of immigration and sa paglipas ng panahon, ito ay nag-evolve over time. And alam nyo ba guys, Canada's immigration policies and regulations are designed to respond to changing circumstances, economic conditions, and the evolving needs of the country. Kaya po hindi na nakakapagtaka na mag-iiba-iba ang immigration policies in the next coming years. In November 2023 ay mismong inilatag po ng Minister of Immigration, Refugees and Citizenship, Honorable Mark Miller, ang Immigration Levels Plan for 2024 to 2026. Matatandaan po natin, year 2023, ang immigration level plan po ay makapagdala ng 465,000 new immigrants. Sa darating na taong 2024 ay ang target plan po ay makapagdala ng 485,000 new immigrants. And for the year 2025, it will be 500,000 new immigrants. And year 2026, ito po ay magiging 500,000. By the way guys, merong 4 categories ang level plans ng immigration. Isa na rito ang economic immigration,
family reunification, refugees and protected persons, and last, humanitarian and compassionate class. So as we can see dito sa ating first category sa economic ay meron pong target na 110,770 sa taong 2024. So, naka-enumerate na po dito in detail like sa Atlantic Immigration, Provincial Nominee Program, and ito naman para sa taong 2025, 117,500, and the rest at sa taong 2026, it's gonna be 117,500. And for next category sa family, ito naman po ang category wherein ang immigrant ay sponsored po ng isang Canadian citizen or permanent resident. At ang basihan po dito ay ang kanilang relationship, being the spouse, partner, parent, grandparent, or child. So for year 2024, 82,000 po ang kanilang target. Ito po yung para sa spouse, partners, and children. At ang target naman for year 2025, it's gonna be 84,000. At parehas lang din for the next 2026, it's gonna be 84,000. At sa parents naman and grandparents, 32,000 next year ang kanilang target. And ako, hoping din ako sa part na to dahil sa gusto ko rin na maging permanent na rito ang aking mother. At para sa taong 2025, it's gonna be 34,000 ang target. And for 2026, it's gonna be 34,000 din. And para sa natitirang dalawang category, pwede nyo na lang pong i-pause ang video at ayun, basahin nyo po ang target numbers. Next na ating pag-uusapan, number 3, bakit hindi na muna magdadagdag ng number of immigrants sa Canada simula 2026? Una, dadagdagan pa ang bilang ng bagong immigrants na tatanggapin ng Canada. Ito ang malinaw sa bagong immigration target na inilabas Miyerkules. Dahil kasabay ng pagpapalago ng populasyon ng bansa, kailangang matiyak din na may kakayahan ang Canada na suportahan ang mga pangangailangan nila. These immigration levels allow us to bring in the skills and talent we need to fill the labor gaps and ensure Canada's economic prosperities, help families reunite, and remain a leader in refugee resettlement. Naunang ibinalita sa Omni News ang nagbabagong pananaw ng Canadians sa immigration. Lalo tumitindi rin ang kakulangan sa mga pangunahing serbisyo tulad ng abot-kayang pabahay. Bagay na idiniin sa inilabas na target ng Immigration Canada. Ayon kay Miller, kukunin mula sa economic class ang 60% ng admission simula 2025. Pero mas magiging mapanuri na raw sila ngayon kung sino-sino ang makakakuha nito. Sa mga nakaraang taon, maobserbahan ko rin na ang immigration talaga has actively increased the number of immigrants in the country. Noong mga panahon na nag-start kami na mag-desire na makapag-Canada, nasa somewhere 300,000 lang nun yung target number of immigrants. And ngayon, nasa 500,000 na talaga siya, closely to 500,000. Kaya masasabi ko kung mag-stabilize man sila or mag-maintain ng 500,000, still nasa malaking target pa rin sila. And we all know na topic na rin natin ito sa mga nakaraang videos ko na may mga crisis na hinaharap dito sa Canada. And isa na rin nga ang housing crisis and labor shortage. Bottom line, kailangan ng tao ng Canada. And for a very good reason, kaya kailangan ni Canada ng mga tao ay dahil sa para masustain at patuloy pang lumago yung economy. Plus, mabigyan ng solution ang labor shortage. But the problem comes in sa pagdating ng mga new immigrants ay hindi handa ang Canada. Kulang ang bahay, and then walang gagawa ng bahay. Pero ito namang mga parating na ito, sila rin actually yung kailangan na labor force or workforce. Kaya talagang there's a lot of issue and may mga nagaganap na pagbabago sa immigration para masolusyonan yung mga ganitong problema sa Canada, specifically sa labor gap. Kaya naman as we observe ay meron ng category-based selection sa express entry para maitarget nila mismo ano yung mga industry na kulang dito sa Canada at makapag-invite ng mga talent professionals or skilled workers na kailangan dito sa Canada. Canada continues to suffer a significant shortage, for example, of construction workers. In 2022, the industry reported needing 95,000 more workers across the country as people age out of the industry. We believe newcomers are part of the solution for increasing housing supply in particular.
And last topic na pag-uusapan natin, hihirap na ba ang permanent residents sa Canada? And before natin pag-usapan, kung bagong viewer po kayo ng aming channel, please consider subscribing. We feature videos about student process, work permit, visitors visa, PR, immigration topics, and life here in Canada. Meron na po kaming nagawang playlist and feel free to visit these albums. Mabusising proseso sa pagpili ng permanent residents na tatanggapin sa Canada. Yan daw ang dapat asahan matapos ang inilatag na target ng Immigration Canada sa susunod na 3 taon. Pero ano nga ba ang epekto nito sa mga nais maging immigrants sa bansa? We're really starting to match supply and demand. We're really starting to match supply and demand, as opposed to kind of this sense of hope that Canada is a great country. Desidido ang Immigration Minister na ayusin ang mga problema ng Canada sa pagtanggap nito ng mga bagong immigrants sa bansa matapos i-anunsyo ang target sa bilang ng mga tatanggaping permanent residents sa susunod na 3 taon. Idiniin ng Immigration Minister. Balikan po natin ang tanong, hihirap na ba ang permanent residents sa Canada? In my opinion, ito po ay magdedepende sa inyong profile. Ang mga priority na categories ngayong taong 2023 at dahil sa nagbukas na ang category-based selection sa express entry, although meron pa rin po tayong regular, at kung mapapansin po ninyo ay pinapag-alternate nila ang draw, yung sa category-based and yung sa no program specific. So meron pa rin pong pag-asa para sa mga matataas yung score and makakakuha ng provincial nomination. Pero dahil sa inilabas po ang category-based selection, nasa priority list po ang mga nasa French language proficient, healthcare occupations, STEM or science, technology, engineering and math occupations, trade occupations, transport, and kasama rin ang agriculture and agri-food occupations. At kaya nga po inilabas ang mga category-based selection na ito ay para mas directly mai-address ang mga kakulangan na labor demand or labor shortage dito sa Canada. At ang last draw na naganap nga po ay para sa mga healthcare occupations. And I could say na isa ito sa naapektuhan din ang healthcare system ng Canada sa dumaraming population. Marami na po ang nagrereklamo na matagal nga daw po ang mga waiting times, ang pag-request sa mga specialist, kulang ang mga family doctors. Kaya this is a good strategy rin ng government para may address yung overall na problema or issues ng Canada. And another thing din na gusto kong mai-observe ninyo, lalo na sa mga nagpaplano na makapag-migrate sa Canada at nagpaplano rin na makapag-apply na ng permanent residence, ito pong mga figures na ito. So as we can see, ang temporary immigration ay meron pong total of 4,789,693. So ito po ay issued to visitors, students, and temporary workers. At nasa 550,187 student permit holders po ang portion na ito. And nasa 604,382 ang work permit holders. At kung makikita po ninyo sa permanent immigration ay meron lang pong 437,539 permanent residents na nagkaroon nitong 2022 and 124,970 ang mga merong study or work permit transition. By the way guys, ang ating information na ito ay galing mismo sa canada.ca, ang official website ng Canada's immigration. So, binalikan ko din ang year 2021. As you can see here, ang temporary residents ay nasa 1.4 million lang. At nagkaroon sila ng permanent immigration or permanent residents ng nasa 400,000. That is for the year of 2021. And tiningnan ko, kinumpare ko sa year 2022 since hindi pa natin kompleto ang 2023 kaya magre-reference lang muna tayo sa last year 2022. At kung makikita natin sa temporary immigration ay pumalo na ito ng 4 million plus. And kung natatandaan nyo po, yung 2021 ay nasa 1.4 lang. And this is really a big jump in numbers. At kung makikita natin, ang permanent residents ay nasa 400 plus.
or 400,000. My takeaway here, you need to be strategic sa pagpili ng province kung saan po kayo makaka-penetrate. And since ang immigration is employer-driven most of the time, at napapataas talaga nito ang score mo or chances pag merong po kayong employer at merong itong LMIA or merong din naman kasing non-LMIA job, mas nagiging competitive ang inyong profile for your PR app. But there are also key factors that will contribute to the success of your PR, katulad po ng inyong education, age, work experience, language proficiency, at kung meron po kayong French, mas magiging malakas talaga ang inyong profile. And connection to the province as well ay mayroon pong contribution sa inyong PR application, lalo na sa PNP. At kami nga rin po ay mababa lang din ang CRS score, pero dahil sa naging maganda po yung napili naming province, nakapenetrate kami doon, yun po, nabigyan kami ng nomination at talagang undoubtedly ay na-invite kami for express entry PR application. Kung gusto nyo pong malaman ang aming naging journey for our PR application, feel free to visit ang playlist ng aming channel at nandun po ang Road to PR album at doon po ay na-detailed namin ang aming experience. Kaya po aralin nyo po kung saan province kayo pupunta, kung saan magiging in demand ang inyong line of work at makapenetrate sa province. Kung nagustuhan po ninyo ang ating video for today, please give me a thumbs up. Talagang malaking tulong po ito sa aming channel. Take care guys. I'll see you on my next video. Goodbye for now.